What's up Rangers? Welcome sa panibagong episode ng Blue Ranger Vlogs dito sa ating channel. At ako ang inyong Blue Ranger na laging kaagapay sa pagre-review ng mga motorsiklong kaibigan ninyo. Nandito uli ako sa Skygo Bacoor at ipa-flash sa screen ang address para mapuntahan nyo sila at madalaw. At sa wakas nakita ko na at nahanap ko na ang matagal ko nang chinechempohan na gusto ko mapuntahan dito. Walang iba ang Skygo KPV 150. At kung bago ka lang sa channel ito, hit mo naman yung like and subscribe para laging updated sa ating mga videos. Let's go! Alright, so Rangers, eto na po yung Skygo KPV 150. Ang tagal ko pong hinahanap itong unit na ito. Dito po ako sa Skygo Bacoor at nandun na po yung kanilang address sa screen niyo. At iikutan natin ito, isa-isahin natin at mamaya yung price i-reveal po natin, Rangers. Okay, so tingnan mo natin. Simulan natin yung forma. Sa forma pa lang, grabe. Lumalaban siya sa mga branded na mga Japanese brands, Japanese bikes. Yung kanyang windshield, ang ganda ng tapo ng hangin yan. Hindi po ito nagagalaw permanente, pero yung tapo ng hangin napakaganda, patapon po yung patakas. Napansin ko kagad yung headlight yung kakaiba yung hugis ng headlight, diba? At yung projection ng ilaw niya napaka liwanag dahil LED na po yan. Kabilang po yung kanyang signal turn lights. Talaga. Napibend siya, no? Ano? Ganda. Yung gawa, patukin natin, no? Diba? Lumalaban sa mga Japanese bikes. So, pairing sa pag sinalad mo, matte finish po ito, matte finish. Ang ganda rin. Talagang may quality ito si Skygo. At tingnan po ninyo, may design dito na carbon finish. Ayan, carbon finish po yan. Ayan, napakaganda. At premium looking. Kahit katukin mo pa yung tapalodo rito sa baba. Ay quality talaga siya. Ayan o, so yan. Ganyan dito. At hindi rin yan madaling magasgas. In fairness yung kanyang telescopic fork, talagang makikita nyo, dalawa po yan. And ito, yung mags na ginamit, alloy, ganda ng build. Wow, formahan pa lang tsaka yung disc brake niya, ayan, disc brake niya dito. So, ganda, ang klase yung ginamit dito. Nakikita nyo, dual pa yan. Dual piston caliper. Nice. Ang sukat ng gulong sa harap, tingnan natin yan. Nakikita natin, tubeless na po ito tubeless. Ang sukat po niyan ay, ipakita rito. Tingnan natin sa kabila. 100 by 80 by 14. 14 pala kabilog to Parang kasi siya ng Honda Click yung kabilog. Ito ayos na ayos talaga yung mga ginamit dito ni Skygo. Pero actually binili lang din to ni Skygo sa China. Pero maraming mga gandang reviews dito sa unit na. Ayan yung design dito sa gilid diba? Wow. Yung mga curves niya tsaka yung mga kantohan, mga kanto-kanto, nagbibigay siya ng macho effect. Medyo brusco talaga dati nga. Na pinaliit siya, pinaiksi siya. Kasi hindi siya kagaya ng ibang Japanese brand, yung kagaya ng sa ADV 160, hindi siya ganun kahaba, hindi siya ganun kalaki. But in fairness to the unit, talagang ang ganda ng design. Kita niyo, may dito ang lines, yung mga lines niya. Ganda ng gawa. Wow. Tapos yung Skygo dito sa gilid, yan yung makikita ninyong sticker niya. At saka ito. So, it's KPV 150. Talagang may mga design na na carbon fiber sticker. Alam ko sticker lang to pero bibigay siya ng magandang effect. Ayan yung kanyang radiator. Actually, at sinabi po ni Sir Manning, ito yung lalagyan ng coolant kasi liquid cooled po ito. Ganda, no?
Malinis yung pagkakagawa dito. Sa gilid. Tapos tapakan ng angkas, oh. Tingnan nyo. Tatanggal ang tapakan ng angkas. Oh, di ba? Oh, di ba? So, maganda nito. Itapakan siya dito. Meron din pwede dito for cruising. Pwede yung tapak mo. So, mas relaxed at mas may control ka. Okay. So, ano gusto nyo makita? Kambucho, ganda oh. Ganda ng ginamit oh. Formado. Talaga. Ganda. Tapos tapalodo sa likod. May tapalodo rito. Meron pa rito. Ganda talaga. Ito sabi nila for releasing na po ito. Inaantay na lang yung may-ari. Yung tapalodo rito. For registration. I-release na to mamaya. O, yung grab bar ng angkas oh. Solid din. Alloy. Sarap pawakan. Comfy. Hindi siya magaspang. Hindi rin matigas sa kamay. Ay, tikutan muna natin to ha. Bago natin napuntahan yung underseat compartment. Okay. Yan. Tingnan nyo dito sa kabilang side. Napaka-macho rin talaga. Ang maganda sa Skyco, yung mga pinipili nilang design for their units, talaga, malupit. Kasi alam ko, bibili sila from China eh, tapos nire-reprint nila rito. I know this is Lifan eh. Binili nila from Lifan. Napakaganda yung side stand niya. May kill switch to, sir. Side stand kill switch. Ayun, may side stand kill switch siya. Ganda. Ngayon, naka-center stand siya. Ito talaga. Don't forget, disc brake din yung likod niya. Disc brake din po kayo. Technology talaga na ginamit dito. Kaya yung mga China bikes, hindi na minamaliit yan ngayon. Ibang klase na datingan ng mga China bikes. Tsaka kung manonood kayo dito sa YouTube at sa Facebook, marami mga nagre-review dyan ng unit na talagang honest yung review nila. Walang halong pambobola. Sila rin mismo yung mga user. Right, ito yung 120 by 70 by 14 na sukat ng gulong sa likod. Ang lapad, no? Lapad. Nakakatuwa. Tapos to, tinan nyo yung tapalodo nga niya, it prevents yung mga putik, yung mga bato na tumalsik doon sa likod. Kasi may protection talaga dyan. Makaganda ng tinan nyo yung taillight, no? Taillight niya yan, stop. And then ito, bendable yung kanyang mga left and right turn signal. Kaya siguradong hindi rin siya agad-agad mapabalik. Wow. Ito, tinan natin itong kanyang underseat compartment. Pero bago yan, salatin muna natin to. Yung upuan niya, okay din ha. Hindi rin masyadong matigas, hindi rin sobrang lambot. Sakto lang. Sakto lang. So parang two-tone siya, no? Parang two-tone yung ginamit sa upholstery. And tingnan natin to. Ang ganda dito, parang may spring yung upuan, sir, no? Yung may lock actually. May lock. Hindi dire-diretso para at the same time hindi biglang bagsak, no? Hindi rin biglang punta doon sa kabila. Galing. So maganda dito, napansin ko may ilaw agad siya. Pag binuksan mo yung underseat compartment, may ilaw. So yung mga kapote mo. So ito mga freebies na to, sir, no? Yeah, mayroon siyang jersey. Best manual, okay. Nabasa yun. Tapos yung battery niya, sir, nandito rin. Ito yung battery. So, medyo generous din siya, no, yung kaso nga lang, helmet, hindi talaga kasya rito. Palit kasi talaga siya. May mga freebies pa yata kinukuha ni Sir Maneng. Okay. Ito yung maganda sa kanya, kaya pinahuli natin siya. Kasi naked handlebar, napakagwapo talaga. Brusko, sporty talagang datingan pag naka-naked handlebar at fully digital panel siya. So, ibig sabihin, lahat ng mga information, madaling basahin, madaling intindihin, at hindi komplikado, user-friendly talaga. Okay. Ano siya? Computerized siya. Computerized. Ito yung sinasabi ni Sir Manning. Tawag ito, may... Merong... computer box. May computer box kasi nga, FI. Ayun na siya. FI. Yung pang-twister sa Kasama na to? Libre to? Hindi. Hindi. Akala ko kasama. Pero yun nga, kinagandahan kasi nito, FI siya. Kasi computer box na siya. Tsaka, kapag FI, tibid sa gas, di ba? Sa gas na. Tibid sa gas. Tsaka, may tulin din to kasi, di ba? Matulin din siya. Gaano kabilis yung na-record dito na? Na-test na ba ito siya? Hindi mo ba nasubukan? Pero may tulin to kasi, alam ko,
Alam ko marami nag-review nito sa YouTube eh. Okay, so balikan natin to. Pag disc brake talaga, pag sinalat mo yung yung lever niya, pag piniga-piga mo talagang solid. Napansin ko yung kanyang yung kanyang yung rear view mirror, side mirrors niya malaki. Nakakatuwa kapag ganyan. Tapos may passing light siya rito. Tapos merong high and low beam. Ay, may hazard, nakakatuwa. Tapos yung wheels niya, yung niya, parang hindi naman pipitsugin. Meron ding meron ding conut. Ganda. Left and right turn signals, tapos horn. Ganda talaga. Lagyan ng brake fluid, Okay. Angas talaga. Tapos ito, makikita natin dito, yung sinasabi ni Sir Manning kanina, merong idling stop to, kagaya sa Honda, or yung stop and start go system, start and stop system sa Yamaha. Ayan. Ganda. Yung ilaw naman niya, may sariling switch. Kaya maganda kapag may sariling switch, sir, di ba? Oo. Ayun. Hazard. Asa. Oh, yun, binuksan ni Sir para sa atin, kitang-kita natin, di ba? Ayos talaga. Ayos talaga, napakaganda. Wow. Tapos ito yung kanyang susian. So, hindi pa siya keyless, pero maganda na to. Kahit hindi siya keyless, kasi merong lock naman siya, no? Yung nalalak to, Sir, di ba? O, nalalak. Nalalak siya, yung manipela. Kahit Tapos yung yung susian. sa lock dito sa puwi, sa pupuan, dito rin ang bukasan. O, Okay. Ito-twist mo lang doon, tapos magbubukas dito. sa dito naman, diin nyo lang siya konti. Ipapalit siya. Galing, galing. Ilang tangke nito, Sir? 11. 11 liters. 11 liters. Okay. May yung yung gas nito, Sir. Ilang konsumo niya sa 1 litro? Sa dito 40. 40 kilometers per liter. Talagang tipid na rin 'yon. Tipid na 'yon para ka naka na nun, mga branded na Sir, pwede ba demo natin yung ilaw? Pwede natin demo yung ilaw? Oo. Pakita natin. Yan. Para sa mga nanonood natin. So yan yung daytime running light. Tapos yung passing light yun, Sir, no? Park light. Park light. Ilaw. Doon. Ba, talagang malinaw. Ganda, kita nyo naman yung bato ng ilaw doon, no? Oh, kitang-kita. May araw pa ngayon, ha? Ayan, no? Wow. Ganda talaga, passing light. So talagang, pwede i-low beam nyo, Sir, low beam. Nakita mo na. Low beam. Ayan, ay. Yan, hi. Di po. Low, yan, ang low. Oh, maliwanag po talaga. Maliwanag. Saka hindi kayo magsisisi dito sa unit dahil, yan, no? Yan, no? Hi. Hi. Park light. Park light. Di po. Patay. Patay. Ay. High, low. Ganda po talaga. Nakakabilit. Wow. Ayan. So makikita po natin, walang pagsisisihan dito kasi lahat ng mga features busog na. So yun dyan yung FI again, Maxi Scoot. Napakabilis na panda rin. Mabilis pa anda rin. At pindot lang. Okay. Bilis ng click niya, no? At saka ang tahimik ng start niya. Wala akong narinig na gano'n or tahimik talaga. Ang galing. Galing ng gawa dito. Tingnan natin yung mga bulsa dito, Sir. Nakita ko yung bulsa eh. Yung bulsa. Ayan. Yun, oh. Lalim ng bulsa, oh. Kasi yung cellphone. Dito, Sir, may charger ba to? May charger na. Ayun, may built-in charger. Oh, may heater, oh. Talaga naman, oh. Nakikita niyan, yan, oh. Talagang ganda ng detalye na ginawa dito. Ay, USB na. USB na yung charger niya. Hindi na kailangan mag-upgrade, no? Or kung bumili pa ng mga adapter. Kaso nga lang, magpapalagay ka dito ng mount. Kaso nga lang, hindi na mahirap maglagay ng mount dito kasi naked handlebar. Kahit dito, anyway. Pwede ka maglagay. Wow. Nakakabilib tong Skygo KPV 150. Tagal ko nang hinahanap tong unit na to, Rangers. Pero ngayon, na-champuan ko siya dito sa Skygo Bacoor. So, babalikan ko kayo, Rangers. 150. And there you have it, Rangers. Ano ba masasabi ninyo sa Skygo KPV 150? Comment down below, Rangers. At marami tayong pwedeng pag-usapan dyan. Maraming salamat kay Sir Maneng na nag-assist sa atin. Kita nyo naman kung gaano siya ka-helpful at marami siyang information na gusto niyang sabihin para naman maintindihan natin yung mga nagbabala kumuha ng Skygo KPV 150. Pumunta kayo sa mga Skygo branches at makikita ninyo, mamamangha kayo kung paano ginawa ito. Isang China bike pero busog sa features at sa presyong
104,000 pesos. Ano, at meron siyang mga payment terms. If flash ko rin sa screen niyo actually, pwede siyang for 12 months, 11,784. For 24 months, 7,190. At for 36 months, 5,578. So yun lamang, Rangers. Maraming salamat sa ating 1,700 subscribers. Road to 2,000 subscribers tayo. Maraming salamat, Rangers. Ride safe and stay safe. Goodbye.